Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Charis dito sa ating dulang Love and Memories. Nilasing ni Nina si Randy at may nangyari sa kanilang dalawa. Dahil pareho silang lasing, natakot si Randy. Baka saktan siya ng mga magulang ni Nina. Itinakda ang kanilang kasal, pero sa huwes nga lang. At inimbitahan ako ni Randy at sinabing dadalo raw ako dahil gusto niyang masaksihan ko ang araw ng kanilang kasal. Dahil ako ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Nasaktan ako sa sinabi niya, pero kailangan kong tanggapin yun na hindi kami para sa isa't isa. At si Winnie naman, nag-abroad para maiwasan na ang nanligaw sa kanya na hindi naman niya mahal. Minsan ay dumalaw siya sa bahay ni na Winnie at Magandang araw po sa inyo, senyor. Oh, ganun din sa'yo, Albert. Abay, matagal na hindi ka nagpakita rito. Saan ka ba nanggaling? Kuwan po, senyor. Ako ay naglibang sa ibang bansa. Alam naman ninyo, ako ay spoiled na anak. Siya nga pala, senyor. Asan po si Winnie? Nagtatrabaho na po siya? Oo naman. At maganda ang kanyang trabaho. At wala na siya rito. Kung ganun, senyor, pwede ba akong bumalik mamaya para magkausap kami? At makumusta ko na rin. Pasensya ka na, Albert. Dahil nasa ibang bansa na si Winnie. At meron na siyang asawa. Ano? Hindi. Hindi totoo yan, senyor. Hindi. Bakit hindi niya ako hinintay? Kung alam ko lang na nasa abroad siya, sana hinanap ko na siya doon. Hindi na nga pwede. Dahil nakita niya doon ang dati ng nobyo. At nagkabalikan silang dalawa. At nagpakasal na sila kagad. Humanap ko na lang ng ibang babaeng liligawan mo. Opo, senyor. Sige po, alis na po ako. Sayang. Siya na sana ang aasahan ko. Pero nag-asawa na agad. Paano na ako? Hindi bali. Hahanap uli ako ng anak na may kaya sa buhay. Para may aasahan ako sa oras ng kagipitan. Makaalis na nga. At magdidiscard ako. Dahil wala na akong pera. Sa susunod na linggo pa, magpapadala si na papa at mama. Papa, kumusta na po kayo dyan? Hindi ho ba kayo nagkakasakit? Sana huwag po kayong magpagod sa trabaho. Mabuti naman ang kalagayan ko dito, Iha. At sa awa ng Diyos, malayo ako sa mga sakit. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, ay walang problema. Dahil madali lamang po ang trabaho dito. Ako po ay receptionist sa malaking hotel. Ganun ba, Iha? Mabuti naman kung maayos ang trabaho mo dyan. At sana huwag kang magtrabaho ng hindi mo kaya. Kasi yung iba dyan, sinasamantala ang pagkakataon at halos wala nang pahinga. Lahat na yata ng trabaho ay ginagawa nila. Alam ko na maraming sideline dyan, pero sa'yo lang yung pera mo, Iha. Kaya
huwag mong papagurin ang sarili mo. Opo, Papa. Kaya lang, kailangan kong mag-ipon. Para sa aking pagtanda, ay hindi na ako aasa pa sa inyo. Siyempre, meron din kayong pangangailangan. Kaya huwag ninyong pababayaan ang inyong sarili. Oo naman, Iha. Alam mo ba na nagpunta rito si Albert at tinatanong ka. Ang sabi ko naman sa kanya, nag-ibang bansa ka na. Dahil kung alam daw lang niya nandiyan ka pa sa abroad, baka hinanap ka raw. Mas mabuti na huwag na ninyong sabihin, Papa, Ah, kung nasaan ako. Ayoko makita ang kanyang pagmumukha. Isa siyang palamunin. Kaya puro asang alam niyang gawin sa buhay. oo, pero hindi na yung babalik, Iha. Dahil sinabi ko na sa kanya na may asawa ka na. Sige, Iha. Saka na lang tayo ulit mag-uusap. Magpahinga na ka muna. At alam ko, napagod ka yan. Ingat ka lagi yan, Iha. Bye. O Randy, bakit nandito ka? Akala ko doon kayo titira sa bahay ni Namina. Wala po akong ginagawa doon na eh. Nahihiya naman po ako. Kahit mabait ang magulang niya. Hindi na samantarin ng pagkakataon. O ngayon, tignan mo ang buhay natin, anak. Hindi ka na nahihirapan na magtrabaho. Ang dapat mong gawin, tumulong ka na lang sa mga gawain doon dahil makabagong gamit ang ginagamit sa kanilang pagsasaka. Tama po kayo, Nay. At saka, tumutulong din ako. Ako nga, nagmamaneho ng traktor na pinaglayo ng palay na inani. Mabuti naman kung ganon, para hindi nila sabihin na palamunin ka lang doon. Opo, Inay. Kailangan ko po makisama sa kanila para wala naman silang masabi sa akin na parang nakasandal lang ako sa pader. Alam mo anak, mahal ka ni Mina. Kaya nga ginawa niya ang lahat para mapakasalan mo siya. Inay, sinasabi ko na nga ba na magkasabot kayo ni Mirang dalawa eh. Pero wala na akong magawa ngayon. Dahil, ayun, pinanindigan ko na nga. Salamat anak. Dahil sinunod mo ako, gusto ko lang makatigim ng ginhawa sa buhay. Kaya nakipagkasundo ako kay Mina na labis ang pagmamahal niya sa'yo. Opo, Inay. At alam niyo, parang hindi siya anak mayaman eh. Dahil masipag niya talaga eh. Pinagsisilbihan niya ako. At hindi siya umaasa sa mga kasambahay nila. Oo naman. Dahil tinuruan sila ng kanilang ina na dapat kumilos sila at huwag tatamad-tamad. Dahil pag nag-asawa na si Mina, ay siya ang magsisilbi sa asawa. At alam mo anak, ang ina ni Mina ay galing din sa mahirap. Yun naman eh. Kaya pala, mapagpagumbaba siya. Kahit may kaya sila sa buhay, mabait pa rin. Hindi niya pinapakita na may kaya sila. Kaya nakikisama sila. Kahit sa mga mahihirap, tumutulong. Dapat nilang tulungan ang mga yun. Kaya umasenso ang kanilang negosyo dahil maawain sila at matulungin sa kapwa na mahihirap. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Kumusta na kaya si Randy? Ano naman kayang ginagawa niya? Sana naman dumalaw dito
para malaman ko naman ang kalagayan niya. Kung masaya siya o ano. Ah, ha? Teka, siya yung dumarating. Charis, buti naman nakita kita dito. Ano? Kamusta ka na? Wala na. Hindi na tayo magkakasama sa mga lakaran ngayon. Siyempre, iba na yung kalagayan ko ngayon. May asawa na ako. Oh, kumusta naman ang pasasama ninyo ng asawa mo? Mabait ba siya at inaalagaan kanyang mabuti? Oo naman, kaya lang, hindi pa ako nakakaramdam ng kahit katiting na pagmamahal sa kanya. Alam mo naman yun, di ba? Kung sino yung gusto ko. Alam ko, pero alam mo ba na nagpunta na siya sa abroad at ang balita, doon na siya nakapag-asawa yung dating nobyo. Ano? Hindi yung nakita ko nakasama niya sa mall. Akala ko nga nobel niya yun Nagkamali pala ako. Hindi nga, ayaw niya yun dahil walang trabaho at umaasa lang sa padala ng mga magulang na nasa abroad. At ang sabi, tamad daw yun. Oh, bakit nalungkot ka dyan? Dapat magsaya ka dahil hindi ka na nahihirapan na magtrabaho, hindi ba? Alam mo naman na hindi ako sanay na walang ginagawa Pag nandun ako kinamina, halos ayaw niya na magtrabaho ko nun. Makasama mga tauhan nila sa bukid. Siyempre naman, ang asawa mo ay anak ng may-ari, kaya itinuturing ka ring amo nila. Kaya masanay ka na. Charis, si Randy ba yung nanggaling dito? At siya ba ang may dala ng mga prutas, gulay at itong bigas? Opo, inay. Alam naman niya na bumibili tayo ng mga ito. Kaya dinalhan niya tayo dito. Pero alam kaya ng asawa niya na nagbigay siya dito? Baka mag-away sila. Baka kung ano pa ang isipin ng asawa niya. Hindi naman po, inay. Dahil nung dumalo ako sa kasal nila, pinakilala niya ako na isang matalik na kaibigan at itinuturing na kapatid. Ganon ba, anak? Ay, mabuti naman. Para hindi sila mag-away na mag-asawa. Kung malaman na binigyan ka ng magulay at ibang produkto sa kanilang bukid. Sinabi raw niya sa asawa para hindi siya manghinala kung saan niya dadalhin yung dala niya ngayon. Ay, tingnan mo naman. Hindi na siya maglalakad. May gamit na siyang jeep. Oo nga po, inay. Dahil marami siyang binigyan, pati kapitbahay nila doon sa kanilang lugar. Binigyan niya. Ha? Dako, hindi pala sila marabot. Nagbibigay din sila ng biyaya sa kanilang kapwa para makatulong. Dahil mahal na ngayon ang mga gulay at prutas. Ay dako, maraming salamat naman kay Randy. At naalala niya tayo. Mother, ito po. Baka wala na kayong pera. At baka may gusto kayong bilhin, ito po kunin ninyo. Ay, salamat, Mina. Dahil lagi mong iniisip ang mga kailangan ko. Ikaw na ang nagbibigay sa amin ng pangangailangan namin sa aming pabubuhay. Binibigyan mo pa ako ng pera. Inay, may iba kayong kailangan na bilhin, kaya huwag kayong mag-alala. Kunting halaga lang ang binigay ko sa inyo .
ayaw ko na mawalan kayo ng pera. Siyempre, nandito po kayo sa inyong bahay. Ayaw niyo kasing doon tumira sa amin. Para walang problema nun sana. Kwan kasi anak, siyempre, dito kami naninirahan ng namayapa kong asawa. At hindi ako sanay na tumira sa malaking bahay. Kaya, hayaan mo na lang ako dito. Dalawin mo na lang ako dito kasama si Randy pag may oras kayo. Sige po, inay. Kung yan ang desisyon ninyo, wala po kaming magagawa ni Randy. Pero kung magbago ang isip nyo, sabihin lang ninyo at sunduin namin kayo ni Randy. Oo anak, huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko pa ang sarili ko kahit nag-iisa ako rito. Hindi bali po, inay. Kung gusto ninyo, ay kukuha po ako ng makakasama ninyo dito para may tutulong sa inyo sa mga gawaing bahay. Naku, gagastos ka pa. Wag na. Hindi pa naman ako masyadong matanda. Alam ko yan, inay. Pero alam naman ninyo ang panahon, lalo na pag alam nilang nag-iisa kayo, baka pag-isipan pa kayo ng masama. Bina! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Winnie, iha. Mabuti naman at tumawag ka. Alam mo, naiinip ako dahil matagal na hindi ka tumawag. May problema ka ba, iha? Wala naman po, Papa. Nagkaroon lamang ng pagbabago ang aming schedule at nadagdagan ng oras ang aking trabaho. Pero may bayad po yun. Alam mo, kung hindi mo kaya, may hawak mo naman ang oras mo. Kung napapagod ka na, give up mo yung ibang trabaho mo. Kung hindi mo kakayanin, kailangan magpahinga ka para makabawi ka naman ng lakas ng katawan. Opo, Papa. Huwag po kayong mag-alala sa akin dahil hindi ko pinapabayaan ang aking sarili. Dahil wala naman akong kasama. Nandyan kayo sa lugar natin, kaya kayo dapat ang mag-ingat. Hindi bali at may kasambahay tayo. Pero ikaw, trabaho lang ang ginagawa mo dyan. Ikaw pa naman ang nagluluto, naglalaba, nagplaplansya, naglilinis ka pa. Pero kung dito ka sana nagtrabaho, walang problema. Hindi mo kailangan na gawin yung mga gawaing bahay. Wala naman pong problema, Papa. Kayang-kaya ko lahat ng trabaho dito. Hanggang sa opisina. Kaya hindi po problema, Papa. Kaya huwag po kayong mag-alala sa akin. Kayo nga po ang iniisip ko eh. Walang nag-aalaga sa inyo. Ay nako, nakalimutan mo na yata. Si Belia, na matagal nang taga-silbi sa atin. At hindi na siya nag-asawa. Siya ang inaasahan ko na mag-aalaga sa akin. Oo nga pala, no, Papa. Siya nga po pala, baka sa susunod na buwan ay magbabakasyon po ako. Baka sa susunod na buwan magbabakasyon po ako. Para magkita naman po tayo. O sige po, Papa. May pasok pa po ako eh. Bye! Bakit kaya matamlay si Mina? Parang may mabigat siyang problema. Hindi naman pwedeng pabayaan ko siya. Dahil ginagawa niyang pagmamalas sa inay. Hindi niya pinababayaan, lalo na sa pamumuhay namin. Dapat ko rin siyang alagaan para wala namang masabi sa kanyang mga magulang. Mina, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi mo sa akin. Wala ito, Randy.
Ha? Siguro napagod lang ako kanina dahil inalis ko yung damit sa cabinet. Inalis ko yung mga hindi na ginagamit para maibigay naman sa mga nangangailangan. Yun ba? Bakit hindi mo na ipagawa yan sa mga kasambahay? Kaysa naman napagpapagod ka. Baka mapano ko niyan. Huwag ka nang mag-alala. Magpapahinga lang ako at mawawala itong pagod ko. Ngayon ko lang naramdaman ito Parang mabigat ang pakiramdam ko. Ang mabuti pa siguro sasamahan kita sa doktor. Magpa-check ka. Baka kung ano na yung nararamdaman mo. Dahil di ka na tumitigil kasi sa pagtatrabaho mo Ano? Gusto mo bang pumunta tayo sa doktor? Sige na nga. Para hindi ka magka-problema dyan. Para kunting panghihina lang natataranta ka na. Mina, naku, kailangan talagang dalhin kita sa ospital. Baka kung ano yung nararamdaman mo, kailangan na magpasuri ka sa doktor kaagad. Halika na. At baka may masamang mangyari sa'yo. Ano kaya ang nangyayari kay Mina? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Charis dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.